So may panibagong Bleach game ulit ngayon na available i-download both sa Android and sa iOS devices. So wala talaga akong planong gawan to ng content, pero dahil Bleach yung isa sa talagang childhood animes ko and isa sa talagang pinakapaborito kong anime of all time, gusto kong i-share sa inyo. Also, yung mga dating Bleach games medyo na-disappoint ako sa gameplay. Pero ito, sobrang solid. So mula kagabi guys is nilalaro ko siya and currently is level 21 na ako. And nakabunot na rin ako ng medyo malupit na character kahit papano, no? So nabunot ko na si Urahara, pero yung gameplay niya is may pagka-support. And ang gusto ko talaga sana makuha si Ichigo kasi may halification siya na nagagawa. So bago tayo maglaro, sagutin ko na agad yung mga sa tingin ko possible nyo maging tanong. So ito yung current settings niya. So sobrang dami, no? So meron tayong smooth, normal, HD, ultra HD, ultimate HD. And pagdating naman sa frame rate, meron tayong 30, 45, and 60 FPS. So, ibig sabihin na ito mga kaboom, no? Possible mapatakbo yung game na to even sa mga low-end devices kasi meron tayong... Then, pangalawang possible na maging tanong ninyo is may auto battle ba siya o may auto mode ba siya? So, apparently guys, meron siyang auto mode. So, natitrigger din siya dito sa taas like yung mga usual na auto battler din na games. So to be honest, no, yung feature na to, medyo mixed opinion ako dito. Madaming games na talagang ayaw ko na may auto battle mode. Pero ang maganda kasi dito sa Bleach is hindi niya ginawa yung auto battle mode para sa lahat ng game modes. So kumbaga, yung auto battle is magagamit nyo lang sa mga parts na kailangan nyong mag-grind. Like for example, gusto nyong mag-upgrade ng weapon and may mga kailangan na items para ma-upgrade yung weapon na yun. So meron tayo ditong game modes na kailangan mong i-raid para makuha yung mga certain items. So yung mga to, dahil medyo grinding nga siya, ito yung mga parts na merong auto battle mode. Pero pagdating naman sa main story, sa pinaka gameplay niya, no? So mapapansin nyo, wala siya ditong auto battle mode. So pag mismong story, talagang manual kailangan yung maglaro. Kailangan yung matutunan yung game kasi nare-remind ako dito sa mix ng may pagka solo leveling siya. Pero at the same time, may pagka PGR or Punishing Gray Raven yung pinaka-gameplay niya. Kasi kailangan nyo din talagang matutunan yung timing. Since may mga part na kailangan yung mag-parry. And kailangan yung matutunan yung team composition. Kasi nga, may mga certain abilities, may mga certain combos na matitrigger lang pag kabisado nyo yung moveset. So, syempre, katulad ng ibang games is gacha game pa rin siya. So, kumbaga, bunutan pa rin, no? Talaga. So, kailangan matanggap na natin na pag mobile game, puro gacha game talaga. So, ito yung mga available characters as of now. So, meron tayo si Byakuya, si Yorichi, yan, si Naikaku. O kahit pa paano, mga solid characters na din naman, no? And ang nagustuhan ko dito, I think yung mga limited characters niya kasi pag binasa ko siya, wala namang ibang SSR character dito. So I think after 80 pulls, dahil wala nga ibang SSR character, ibig sabihin sure na makukuha nyo kung sino yung nasa banner. So, hindi ko alam kung dito lang yung kay Ichigo or pati sa future banners, magiging ganyan din siya. Pero sobrang kakaiba yun compared dun sa mga ibang gacha game na talaga every 80 pulls is talagang purely 50-50. Ibig sabihin, hindi ka sure kung mapupull mo yung character na gusto mo. So, pag totoong gano'n, ibig sabihin, makapag-ipon ka lang ng 80 pulls, siguradong makukuha mo yung character agad na gusto mo. And sana lang hindi siya maging katulad nung One Punch Man World na may sobrang solid na gameplay, solid na animation, solid graphics. Yun nga lang, after ilang months lang hindi na siya sinoportahan kasi nga hindi naging mabenta. Pero sa tingin ko naman yung fan base ng Bleach is mas malawak compared sa One Punch Man and hopefully mag-continue siya.